time. Nung first time po, invited lang po ako. But now, yung pangalawang pagkakataon po, this day, this time, I'm now officially one of your members. Pastor, amen. Sa Balik-Kanaway pa lamang po is sobrang na-welcome na po ako doon. Mga kapatid po natin sa Balik-Kanaway and praying and hoping na magtatagal po ang ating pagsasama hanggang sa kung hindi man tayo kunin una ng ating Panginoon, mahintay po natin yung kanyang pagbabalik na we are fellowshipping together. No? Magkakasama tayo sa pagpupuri. Magkasama tayo sa paghihintay sa kanyang pagbabalik. Purihin po muli ang mapagpalang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. At sa hapong ito, nais ko pong buksan po natin ang ating mga Biblia. Nabasa ko kanina yung ating scripture dito po sa libro ng Philippians chapter 3, 12 to 14, sabi ko dito, not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. Sabihin na po natin, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patuloy namin pinapasalamatan at pinapapatulihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po muli, Father God, na makaparinig po kami ng inyong banal na salita. Holy Spirit, we welcome you in this place. Holy Spirit, hinihingi ko po ang inyong gabay ng inyong kapanglingkod ng sa gayon ay may share po ng maigi ang salita po ng aming Panginoong Jesus. Amen. And we continually, Father God, claiming the victory sa aming worship celebration sa hapon ito. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Maraming salamat sa mga tenga na handang makinig ng inyong mga salita. Palain niyo po ako, Panginoon, at kayo po makita sa hapong ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa binasa ko po na Philippians 3:12 to 14, kung bibigyan ko po ng pamagat, di po ba, may ano po tayo, may kasabihan po tayo, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan, ay di makakarating sa kanyang paroroonan. Pero sa pagkakataong ito, ang binasa ko po sa inyo, ay bibigyan ko po ng pamagat na ganito. Ang taong lumilingon sa kanyang pinanggalingan, ay lalong di makakarating sa kanyang paroroonan. Ulitin ko po. Baka pumalito po tayo School versus church. Okay? Ang taong lumilingon sa kanyang pinanggalingan ay lalong di makakarating sa kanyang paroroonan. Baka malito po tayo. Okay? Bunga ng paglingon sa pinanggalingan. No chance to have a better life. Maalala po natin yung kwento po, yung asawa po ni Lot. Lot's wife. Dito ba? Ilang beses po sila winardingan ng anghel. Salamat po. Ilang beses po sila winardingan ng anghel ng Diyos na umalis na sila sa Sodoma at Gomora. Para sila po ay maligtas sa bagsik na gagawin, sa galit ng Panginoong Diyos that time. Dahil nga po ang Sodoma at Gomora ay talamak sa pagkakasala. Andun na po lahat. Andun na po lahat yung mga immoral na gawain ng isang tao. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, susunugin ko, maglalaglag ako ng apoy at asopre sa lugar na yon. Kaya kung may matino sa lugar na yon, paalisin ninyo. Ang matino lang that time, si Lot.
Kaya, ililigtas ng Panginoong Diyos si Lot kasama ng kanyang kasambahay. Kaya ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng kanyang mga anghel para pagsabihan si Lot. Dalhin mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak at ang iyong mga manugang. Actually po, yung dalawang anghel na yun ay gusto pang ripin ng mga taga doon. Tinago lang ni Lot. Ibinibigay pa niya yung kanyang mga dalagang anak. Yung kanyang mga anak na babae para sila na lang yung galawin. Nung mga taga, imagine, lalaki na gustong galawin yung kapwa niya lalaki. Ganun katalamak yung kasalanan sa Sodoma at Gomora. So to make the long story short, no, nagbalot-balot na nga yung pamilya ni Lot. Sige, umalis na kayo dyan. Bilisan ninyo, takbo na kayo, sabi ng mga anghel. So tumatakbo sila. Kaya lang, sabi ng mga anghel, nag-warning sila, huwag lang kayong lilingon. Walang lilingon sa inyo kung ayaw ninyo may mangyaring masama sa inyo. Sabi ng anghel. Nung umalis na po sila sa Sodoma at Gomora, hindi napigilan ng asawa ni Lot. Lumingon po siya. At ano pong nangyari sa asawa ni Lot? Naging haligi asin. So hindi na nakagalaw. Alam niyo po yung tinignan ni Lot, ay yung asawa ni Lot? Kasi po, mayaman si na Lot. Kaya nga po sila nag-separate ni Abraham. Tama po ba, Pastor? Kaya po sila nag-separate dahil dumadami na yung kanilang mga tupa. Dumadami na yung kanilang kayamanan. Para hindi mag-away-away, no? Nag-separate po sila ng landas. Pumili po sila ng kanya-kanyang lugar. Ganun po kayaman si Lot. Nang hinayang yung asawa ni Lot, kaya lumingon siya doon sa kanilang pinanggalingan. At hindi po naligtas ang asawa ni Lot dahil sa paglingon niya sa Sodoma at Gomora. Pangalawang sample po, yung 60,000 na naglakbay from Egypt to Canaan, dalawa lang ang nakaligtas. Bakit po? Maraming murmur, maraming reklamo. Kung sana hindi mo na kami niligtas, Moises, sana nakakakain pa kami ng masarap. Kahit pinapahirapan kami ng mga Egypto, pero maganda naman doon yung aming nakakain. Natututo pa kaming gumawa ng mga kung ano-ano dyan. Nililingon nila kung ano yung buhay nila doon. Kaya dadalawa lamang po yung nakaligtas sa kanila. Out of 60,000, dalawa lamang ang nakaligtas. Hindi ko naman po sinasabi na kalimutan natin yung ating nakaraan. Every one of us, may kanya-kanya po tayong istorya sa buhay. May kanya-kanya po tayong pinagdaanan. At may kanya-kanya pa rin po tayo na pinagdadaanan. And I am so blessed na makita po kayo sa hapong ito. Dahil kayo po ay nagpapatuloy sa buhay. And dahil kayo po ay nagpapatuloy na sumampalataya po sa ating Panginoon. Amen. Kayo po ay nagpapatuloy na umawak sa pangako ng ating Panginoon. Yung sinasabi po dito ni Apostle Paul, may kanta po na kinakanta po lagi ng aming banda, maaari mo namang silipin yung nakaraan. Huwag mo lang babalikan. Silipin means, gawin mong isang inspirasyon. Kung ganito ako dati ngayon, ngayong nagbabago ako, hindi ko nagagawin kung saan ako nagkamali. Actually, yung past natin ay nagagawang lesson sa ating buhay. Yung gustong iparating po dito, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako matagal na mag-preach. Pati po ako habang nagsasalita, nabuboring ako pag matagal ng mag-preach. Letting go of the past.
Forgetting those things which are behind, leaving the failures of the past behind and fearlessly starting over. Kalimutan natin, no, kung ano man yung nakaraan. Huwag mong balikan yung buhay mo dati. Dahil pag binalikan mo yan, mahihirapan ka nang bumalik kung ano ka man ngayon sa harapan ng Panginoon. Sabi nga nila, masarap ang bawal. Ewan po ba? Sorry po. Sabi nila, no, masarap ang bawal eh. Kaya ano, actually po, kanina po, nung pagdating ko po dito, may missed call akong nakita. Alam ko ni Pastora Ami. So, nung binuksan ko yung message niya, Pastora, asan po kayo? Sabi niya. Asawa po nung client ko sa provision. Hindi ko na sinagot kasi nabasa ko yung next na message niya. Nahuli po si King. Binalikan po niya ang kanyang trabaho. So, isa po siyang nagbebenta, nang alam niyo na. Nahuli lang daw po siya kanina. So, pinapahanap daw po ako ng mga pulis din. Depositin daw akong kausapin. Kaya tinawagan ko siya, umiiyak. Pastora, punta ka na dito kasi wala akong maiiyakan. Sabi ko, sige, pupuntahan kita mamaya kasi andito ako sa Sabit. Ako yung preacher dito. Pag uwi ko, ikaw yung una kong pupuntahan. Kasi nangangailangan ko ng comfort. Binalikan niya yung kanyang nakaraan. From Rehas, no? Nakawala siya sa Rehas. Ipinakilala sa kanya ang ating Panginoong Yesus. Uma-attend siya sa kanyang activities para lalo siyang mapalapit sa presensya ng ating Panginoon. Pero mas minahal niya ang kanyang nakaraan. Mas pinili niya ang kanyang nakaraan. Hindi niya nilingon as a lesson. Pero nilingon niya at binalikan dahil yun ang kanyang pinili. Ngayon, may pagpapatuloy ba niyang kanyang buhay? No chance for another provision. Pagbabayaran niya, kung ilang taon siya doon, at wala nang chance na makalabas siya sa Rehas. So yun po yung sinasabi ko kanina, no chance to have a better life. Kung babalikan po natin ang ating nakaraan. Ang Panginoon po ay faithful and just na magpatawad po sa atin. Sabi doon sabi ni Apostle Paul, sabi niya, I press on toward the goal to win the prize. Ano po ba yung goal natin? Ano ba yung prize na tinatakbo natin? Ano ba yung prize? Ano ba yung goal natin na inaantay natin yung prize? Di ba katulad po ito ng mga marathon? Di po ba? Tumatakbo sila para lang makamtan nila yung prize. Nagpa-practice po sila. Nag-e-ensayo po sila. Di ba? Nag-e-ensayo po sila para po makamtan po nila yung kanilang prize. So, press on toward, hindi backward. Kaya po tayo andito sa simbahan para ma-practice po ang ating pananampalataya. Kaya andito po tayo sa simbahan, kaya binigay po ng Panginoong Yesus ang mga pastor, ang mga kapatid na mananampalataya para sila yung kasama natin na tumakbo para makamtan po natin yung prize na yon. Amen. At ano po yung prize na yon? Everlasting life. Diba? Kung susuko ka, hindi mo makakamtan yung prize na yan. Kung tatalikod ka, mas mamahalin mo ang nakaraan mo, mas mamahalin mo yung dati mong ginagawa, you will not win the prize. And that is the everlasting life na ibinigay na sa'yo ng Panginoon na kailangan mo lang pagtrabawan. It's simple. Believe. Sabi nga ni Pastora Lota, simple lang po ang gawin natin. Don't look back. Believe in Jesus Christ. Accept. And do
what is God want into your life. Amen. Ano ba yung kagustuhan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa? Diba? Hindi ko na dapat sabihin sa inyo kung ano yung pwede nating gawin para makamtan natin yung prize na yon. Alam niyo na po iyon. Pag tinanggap mo ang Panginoon, walang sapilitan dito. Hindi sasabihin ni Pastor Jude na huwag ka nang gumawa ng ganito. Once na tinanggap mo ang Panginoon, the Holy Spirit will work into your life. Ibibigay niya yung guilt sa puso mo at pag naramdaman mo yon, kapatid, huwag mo nang ipilit na gawin yung dati. Amen. Press on toward. No? Press on toward. Huwag po tayong mapagod. Sa pagtakbo po ng marathon or yung 3K, 4K, yung mga ganun, 5K, di ba may mga tempo tayo na nakikita? Kasi po nung nasa DPWH ako, sumasali po kami sa mga fun run. Ayan. Pag nasa 3K ka, may tent. Pwedeng tumigil, pwedeng magpahinga para lang uminom ng tubig. Pag nakainom ka ng tubig, pag nakapag-breathe in ka, tuloy ulit para ma-pursue mo yung 5K. Ganun po dapat ang yung Christian life po natin. Kung may mga pinagdadaanan man tayo ngayon, huwag kang tumingin kung saan ka. Huwag mong ikumpara mo yung buhay mo noon at ngayong na kay Kristo Jesus ka. Katulad ng mga nagpa-fun-run, pwedeng magpahinga, pero magpapahinga ka kapiling ng mga kapwa mo mananampalataya. Yung tubig na ibinibigay ng every tent, yun yung comfort ni pastor, comfort ng mga pastora ninyo, comfort ng inyong mga kapatid. Diba? Yung tapik nila, yun yung tubig na ibinibigay every tent pag nagpapanran ka. At pag tinik mo yung tubig na yon, pag pinakinggan mo si pastor, pinakinggan mo ang mga pastora, pinakinggan mo ang mga leader, go on. Lumakas ka ulit. Sige, tumakbo ka ulit, papunta sa 5K. At pag napagod ka ulit, punta ka ulit sa kapatid mo. Huwag kang babalik. Huwag kang tumigil. Pag nakapag-desisyon ka na tanggapin ang Panginoon, pag nakapag-desisyon ka na gusto mong umuwi sa tahanan ng ating dakilang lumikha, press on toward the goal. Don't look back. Amen. Don't go back. Dahil pag bumalik ka, uulitin ko kapatid, there will be no more chance in your life. Mahirap bumalik pag binalikan mo ang nakaraan. It's your choice. Nasa atin po ang desisyon kung tayo po ay magpapatuloy at kung tayo po ay tatanim. Tayo pong lahat ay tumayo. Nakapag-desisyon na ba lahat na tayo po ay magpatuloy? Sino po dito ang magpapatuloy sa ating Panginoon? Amen. Sino po dito ang tatalikod? Amen. Mukhang ako lang kasi ako lang po yung nagtakas ng kamay. Pero hindi po. Awitin po natin. At habang inaawit nga po natin, lagay nga po natin yung ating, kung gusto niyo lang po, lagay po natin yung ating kanang kamay sa ating dibdib. No? At kausapin po natin ang ating Panginoon. I have decided to follow Jesus. Sabihin din po natin sa ating sarili yan. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning Wala din sa ating back. sarili. No turning I back. have decided. I have decided to
behind me, time was before me. No turning back, no turning back. No one go with me, still I will follow. Still I will follow. No matter with me, still I will follow. No one go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Kapatid, sa hapong ito, napakaganda po ang mensahe ng ating pong Panginoon na sa ating paglalakbay, paglilingkod bilang isang mananampalataya, may mga rough roads tayong nagadaanan. Ibig sabihin yung mga rough roads, may mga pagsubok, may mga problema. At minsan dahil sa mga problema niyan, minsan tayo po ay nadadapa. Pero ang mensahe ng Panginoon, kapatid, huwag mong tambayan kung saan ka nadapa. Huwag mong tambayan kung saan ka nagpahinga. Bumangon ka at magpatuloy na lumakad. Bumangon ka at magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Like what Apostle Paul said, I press on toward the goal. Yung goal ni Paul ay makita ang ating Panginoong nagligtas sa atin at makamtan ang buhay na walang hanggan. Sa hapong ito, sa iyong kinatatayuan, the Word of God says, magpatuloy ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Ano mang problema ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano mang sitwasyon ang pinagdadaanan mo ngayon? Hindi yan yung mga makakahadlan. Hindi yan yung mga hihila sa iyo para umatras na maglingkod sa Panginoon. Pero yan yung gagawin mong inspirasyon para ikaw ay patuloy na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. If you have decided to follow Jesus, sing it once more. Pero kung hindi ka desidido na sumunod sa ating Panginoon, wag na wag mong kakantahin ito. Pero kung ang decision mo, desidido kang sumunod sa Panginoon, then sing it. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no I turning have decided to back. follow Jesus. I have Narinig yan ng Panginoon, to kapatid. follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no No turning one go with me, still I will follow. Go with me, still I will follow. No one go with me, still I will follow. No one go with me, still I will follow. No turning back, no turning. No turning back. Turning back, no turning back. Kapatid, sa hapong ito, ang iyong pagkanta sa awit na ito, ibig sabihin, nagdesisyon ka na sumunod sa ating Panginoon. Nagdesisyon ka na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Na kahit walang gustong sumama sa iyo, nagdesisyon ka
na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kapatid, ang decision mong yan, narinig ng ating pong Panginoon. Taas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagpapakumbaba po natin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Panginoon, sa hapon po ito, maraming salamat sa iyong masalita na kung saan pinaalalahanan mo kami na kailangan po namin magpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Na naman ang aming mga nakaraan, Panginoon, sa aming mabuhay, gawin po namin inspirasyon ng lahat ng mga yun. Lord Jesus, kung sa aming sariling kakayanan, mahirapan po namin gawin ito, Panginoon. Subalit kami po ay nagtitiwala na nanangan sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siyang tutulong sa amin, Panginoon, sa amin pong pagpapatuloy na paglilingkod sa inyo. Gabayan at tulungan po inyo ang bawat isa. Patuloy mong patatagin ang puso, patatagin ang pananampalataya ng bawat isang Panginoon na anumang mga pagsubok, anumang mga problema ang aming maranasan sa kabila ng kami ay nagpapatuloy na naglilingkod sa inyo. Hindi namin maisipang umatras, hindi namin maisipang ikumpara ang aming buhay noon kaysa buhay namin ngayon na kami ay naglilingkod sa inyo. Panginoon, patuloy mong panatilihin ang kapayapaan, ang kagalakan, at higit sa lahat, ang katagumpayan sa aming puso, sa aming maisipan, at sa aming mabuhay. Salamat din sa iyong lingkod na siya mong ginamit sa hapon pong ito, ang aming panalangin. Patuloy mo siyang gamitin mighty and powerfully, at patuloy mo siyang puspusin ng iyong kapangyarihan. Marami pong salamat sa iyong masalita. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen! Palakpakan natin ang malakas ang